Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-4 na kabanata, ang pagbabalik tanaw sa kadiliman. Ang kapalit ng paggamot sa mga sakit. Sa gitna ng kaguluhan at galit ng mga taga-baryo, si Dr. Salazar ay nagkukulong sa kanyang klinik. Sa labas, naririnig niya ang sigawan at yabag ng mga tao, dala ang kanilang mga sulo at bulok. Ngunit hindi siya natitinag. Ang kanyang mapula at nag-aapoy na mga mata ay nakatuon sa isang lumang aklat na nasa harap niya. Ang aklat na iyon ang ugat ng lahat ng kanyang lihim, ang kanyang pagiging aswang. Maraming dekada ang nakalipas, si Lucio Salazar ay isang batang manggagamot na nangarap na maglingkod sa mga baryo na walang doktor. Sa kabila ng kanyang husay at kabutihan, hindi naging madali ang kanyang buhay. Isang gabi, habang naglalakbay siya patungo sa isang liblib na baryo, napadpad siya sa isang lumang bahay sa gitna ng kagubatan. Doon niya nakilala si Lola Sabel, isang matandang mangkukulam na nakilala sa alamat bilang tagapagtago ng mga mahiwagang lihim. "Bakit mo gustong maging doktor, iho?" tanong ni Lola Sabel habang hawak ang isang baso na puno ng alak. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng kaluluwa. "Para makatulong sa mga nangangailangan," tugon ni Lucio, na puno ng sigasig. "Ang bawat tulong ay may kapalit," sagot ni Lola Sabel. "Handa ka bang magbayad?" Hindi nagdalawang isip si Lucio. "Oo, Lola. Gagawin ko ang lahat para sa kapakanan ng iba." Doon, ipinasa sa kanya ni Lola Sabel ang isang aklat na gawa sa balat ng hayop, at may mga pahinang puno ng kakaibang simbolo. "Sa aklat na ito, matututo ka ng mga lihim na kaalaman," sabi ni Lola Sabel. "Ngunit tandaan mo, ang bawat milagro ay may kapalit. Ang kaluluwa ng iyong mga pasyente ang magiging haligi ng iyong lakas." Sa bawat pahina ng aklat, natutunan ni Lucio ang mga ritual upang magpagaling ng mga sakit na tila wala ng lunas. Ngunit ang kanyang mga tagumpay ay nagdala rin ng sumpa, ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago, ang kanyang puso ay napalitan ng isang halimaw na walang pakiramdam. Noong una, sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang uhaw sa laman loob ng tao. Ngunit sa bawat pasyenteng namamatay sa kanyang pagamutan, ang tukso ay nagiging mas malakas. Hindi nagtagal, sinadyang pahirapan ni Dr. Salazar ang mga pasyente upang magtapos sila sa kanyang hapagkainan. Habang binabalikan ni Salazar ang kanyang nakaraan, ang galit ng mga taga-baryo sa labas ay mas lalong tumitindi. Nanguna si Aling Bising sa grupo, hawak ang sulo na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. "Hindi na natin hahayaan ang halimaw na ito na pumatay ng kahit isa pa sa atin," sigaw niya. Sa loob, tinanggal ni Salazar ang kanyang suot na makintab na salamin at ngumiti. Ang kanyang anyo ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang balat ay kumapal, ang kanyang mga kuko ay humaba, at ang kanyang pangil ay lumitaw. "Kung gusto nila ng halimaw," aniya sa sarili, "bibigyan ko sila ng halimaw." Samantala, si Elias at Mang Carlo ay abala sa paghahanda ng plano upang puksain si Salazar. Pinuntahan nila si Aling Bising at iba pang matatanda ng baryo upang alamin ang lumang alamat tungkol sa aswang. Ang tanging paraan upang mapatay ang isang aswang, sabi ni Aling Bising, ay ang sirain ang kanyang puso o sunugin ang kanyang katawan. Ngunit mag-ingat kayo. Hindi basta-basta sumusuko ang mga halimaw. Ang grupo ay naghanda ng mga gulok, pana, at bote ng lana. Ngunit alam nilang hindi ito magiging sapat. Sa tulong ni Aling Bising, naghanap sila ng matandang anting-anting na maaaring magbigay ng proteksyon, laban sa halimaw. Sa gitna ng paghahanda, narinig nila ang malakas na halakhak na nagmumula sa ospital. Tumigil sila sa kanilang ginagawa at nagtinginan. Si Elias ang unang nagsalita. "Nararamdaman ko na magsisimula na ang laban," sabi niya habang hinigpitin ang hawak sa kanyang gulok. Sa ospital, si Dr. Salazar ay ganap ng naging halimaw. Lumabas siya mula sa kanyang silid, ang kanyang mga kuko ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan.
Ang bawat hakbang niya ay umaalingaw-ngaw sa sahig ng ospital, at ang bawat bulong ng hangin ay tila nagdadala ng kanyang halakhak. Lumapit kayo, aniya habang papalapit sa pinto. Hindi nyo alam kung sino ang inyong kinakalaban. Ang pinto ng ospital ay bumukas ng malakas, at doon nagtagpo ang mga mata ng doktor at ng mga taga-baryo. Ang laban ay magsisimula na. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.